Sa Pilipinas, may mga kwento ng kapangyarihan na hindi kailanman na isasulat sa mga opisyal na record. Mga dokumentong nawawala, mga testigong biglang nananahimik, at mga kasong tila sadyang ibinaon sa limot upang hindi na muling mabuksan. Sa likod ng mga korte, mga tanggapan ng gobyerno, at mga taong nakasuot na mamahaling Amerikana, may mga lihim na hindi na dapat malaman ng publiko. At isa sa pinakamadilim na kwentong ito ay nagsimula mismo sa loob ng sistemang inaasahang magtatanggol sa hustisya. Noong June 14, 2014 sa Maynila, isang pangalan ng halos walang gustong banggain. Judge Renato Villamor, 58 years old, senior judge sa Regional Trial Court. Kilala bilang istrikto, matalino, at halos imposibleng maimpluwensyahan. Sa media, madalas siyang ilarawan bilang huwarang lingkod bayan. Isang lalaking buong buhay na inilaan sa batas. Ngunit sa loob mismo ng hudikatura, iba ang usapan. May mga abogado na umiiwas banggitin ng kanyang pangalan. May mga pulis na tila takot magsalita kapag siya ang pinag-uusapan. At may ilang hukom na naniniwalang may kapangyarihan si Villamor na lampas sa ordinaryong impluwensya. Sa unang tingin, isa lamang siyang respetadong opisyal, pero sa likod ng kanyang reputasyon, may isang sistemang tahimik na gumagalaw. At sa sistemang iyon, may mga taong nawawala. Sa loob ng mahigit 2 dekada, unti-unting nakabuo si Villamor na malawak na koneksyon sa iba't ibang bahagi ng gobyerno, mga abogado, mga negosyante, mga pulis, at maging ilang hukom na kalaunan ay naging bahagi ng isang tahimik ngunit makapangyarihang network. Hindi ito simpleng korupsyon. Isa itong organisadong sistema ng impluwensya. Ayon sa mga taong minsan nakakita sa loob, may mga kasong hindi na dapat manalo, ngunit biglang nababasura. May mga ebidensyang nawawala bago pa makarating sa korte. At may mga testigong bigla na lamang umatras kahit ilang buwan silang handang tumistigo. Sa papel, lahat ay mukhang legal. Pero sa likod ng bawat pirma at dokumento, may mga desisyong binibili. At kapag may tumangging sumunod, may kapalit iyon. Noong 2016, isang bagong pangalan ang nagsimulang lumitaw sa loob ng hudikatura. Judge Elisa Marquez, 49 years old, mula Quezon City. Kilala bilang tahimik ngunit matapang na hukom. Hindi siya madali o mahilig sa politika sa loob ng korte. At mas pinipili niyang manatili malayo sa mga makapangyarihang grupo. Pero habang tumatagal, may napansin siyang kakaiba. May ilang kasong konektado kay Villamor na paulit-ulit ang pattern. Mga kaso ng droga na biglang nawawala ang ebidensya. Mga murder case na biglang nagbabago ang testimonya. At mga graft case na tila may invisible hand na kumokontrol sa resulta. Sa simula, inisip niyang baka nagkataon lamang. Pero habang dumarami ang kanyang sinusuring dokumento, lalo siyang nakumbinse na may mas malaking nangyayari sa loob ng sistema. Tahimik siyang nagsimulang mag-imbestiga. Hindi niya sinabi kahit kanino. Hindi siya nagtiwala sa mga kasamahan. At hindi niya alam na may mga matang nakamasid na pala sa bawat galaw niya. Ayon sa ilang source, ilang linggo bago ang kanyang pagkamatay, napansin ng ilang empleyado ng korte na madalas mag-overtime si Judge Marquez sa kanyang opisina. May mga dokumento siyang kinokopya, may mga lumang kaso siyang muling binubuksan, at may mga pangalang paulit-ulit niyang sinusulat sa isang maliit na notebook. Isa sa mga pangalang iyon ay si Renato Villamor. Noong November 3, 2016, alas 12 na madaling araw, may tumawag sa pulisya matapos makita ang isang nakaparadang sasakyan sa madilim na bahagi ng Commonwealth Avenue.
Pagdating ng mga otoridad, natagpuan nila si Judge Marquez sa loob ng kotse. Wala na itong buhay. Ayon sa initial report, robbery homicide ang kaso. Pero may isang problema. Walang nawawalang gamit. Nandoon pa rin ang kanyang bag. Nandoon pa rin ang kanyang alahas. At nandoon pa rin ang kanyang cellphone. Walang malinaw na motibo. Makalipas ang ilang araw, mabilis na isinara ang kaso. At tulad ng maraming kontrobersyal na investigasyon sa bansa, unti-unti itong nawala sa balita. Ngunit sa loob ng hudikatura, nagsimula ang takot. May mga hukom na biglang tumigil sa pag-uusisa. May mga abogado na umatras sa ilang kaso. At may ilang empleyado ng korte na tahimik na nagbitiw sa trabaho. Para may mensaheng gustong ipaabot. Huwag nang magtanong. Sa sumunod na 2 taon, 2 pang hukom ang namatay sa magkahiwalay na insidente. Noong 2017, isang hukom mula Batangas na nasawi sa isang car accident matapos umanong mawalan ng preno ang kanyang sasakyan habang bumababa sa isang highway. Noong 2018 naman, isang hukom sa Cebu ang bigla na lamang inatake sa puso sa loob ng hotel room habang nasa isang legal conference. Sa papel, parehong ordinaryong trahedya, pero may isang koneksyon. Pareho silang minsang nagtanong tungkol sa mga desisyon ni Villamor. At para sa ilang tao sa loob ng sistema, hindi na iyon simpleng coincidence. Habang lumalalim ang takot, may isang tao namang hindi inaasahang makakadiskubre ng katotohanan. Si Adrian Cortez, 32 years old, isang batang abogado na nagtatrabaho noon bilang legal researcher sa Maynila. Hindi siya sikat, hindi siya makapangyarihan, at lalong hindi siya bahagi ng matataas na grupo ng gobyerno. Pero minsan, ang mga ordinaryong tao ang hindi napapansin. At iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali ng network. Noong January 2019, habang naghahanap si Cortez ng lumang dokumento sa archive room ng korte, may napansin siyang kahon ng sealed case files na tila matagal nang hindi ginagalaw. Nagtaka siya dahil walang malinaw na label ang mga dokumento. Nang buksan niya ang unang file, agad niya napansin ang kakaiba. Isang malaking drug case ang biglang isinara dahil umano sa lack of evidence. Pero kalakip ng dokumentong ito ay mga litrato, forensic reports, at testimonya na malinaw na sapat para ituloy ang kaso. Habang binubuksan niya ang iba pang files, paulit-ulit niyang nakita ang parehong pangalan, Judge Renato Villamor. Sa bawat dismissal, sa bawat kahina-hinalang desisyon, at sa bawat kasong tila sadyang ibinaon sa limot. Sa loob ng ilang linggo, lihim na sinuri ni Cortez ang daan-daang dokumento. At habang tumatagal, unti-unting nabuo ang isang nakakakilabot na larawan. May mga bank records na konektado sa offshore accounts. May mga transaksyon na dumadaan sa iba't ibang shell companies. At may listahan ng mga opisyal na tila bahagi ng isang mas malaking operasyon. Hindi ito basta korupsyon. Isa itong organisadong sistema ng proteksyon para sa mga kriminal kapalit ng pera at kapangyarihan. Pero may mas malala pang nadiskubre. May mga pangalan tumutugma sa mga taong namatay matapos magtanong tungkol sa network. Kasama roon si Judge Elisa Marquez. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, napansin ni Cortez na may sumusunod na sa kanya. May mga lalaking madalas niya makita sa labas ng korte. May mga unknown number na paulit-ulit tumatawag sa kanyang cellphone. At minsan, pag uwi niya sa apartment, may pakaramdam siyang may pumasok sa loob kahit walang nawawala. Alam niyang delikado na siya. Pero huli na para umatras. Sa loob ng 6 na buwan, lihim niyang kinopya ang lahat ng ebidensyang kaya niyang makuha.
Hindi siya nagsabi kahit kanino. Hindi siya nagtiwala sa mga kaibigan. At hindi siya natulog na maayos kahit isang gabi. Dahil alam niyang kapag nalaman ng network ang ginagawa niya, maaaring hindi na siya makita pang muli. Noong July 21, 2019, gumawa siya ng isang desisyong magbabago sa lahat. Nagpadala siya ng anonymous report sa Office of the Ombudsman. Kalakip nito ang mahigit 50 dokumento, bank records at forensic analysis. Pero hindi lang yon. Nagpadala rin siya ng parehong ebidensya sa isang international watchdog organization upang masigurong hindi basta mawawala ang impormasyon. At doon nagsimula ang pagbagsak ng network. Noong September 2019, bumuo ng Joint Task Force ang gobyerno kasama ang NBI, AMLC at independent investigators. Sa unang pagkakataon, opisyal na sinimulang imbestigahan ang koneksyon ni Villamor sa korupsyon at serye ng mga kahinahinalang pagkamatay. Sa una, tila kalmado pa rin si Villamor. Patuloy siyang pumapasok sa korte, patuloy siyang nagbibigay ng interviews, at patuloy niyang itinatanggi ang lahat ng alegasyon. Pero sa loob ng kanyang network, nagsimula nang mabasag ang katahimikan. May mga taong biglang hindi sumasagot sa tawag, may mga dokumentong nawawala, at may ilang opisyal na lihim nang nakikipag-coordinate sa mga investigador kapalit ng immunity. Unti-unting nawawala ang kanyang kontrol. Noong December 12, 2019, nagsilbi ng search warrant ang mga otoridad sa pribadong opisina ni Villamor sa Makati. At doon nila natagpuan ang mga ebidensyang tuluyang sisira sa kanya. Mga encrypted hard drives, mga ledger ng transaction, at dose-dose ng dokumentong naglalaman ng eksaktong detalye ng mga bayad sa iba't ibang opisyal. Pero isang ledger ang nagpayanig sa buong investigasyon. Sa loob nito, may mga pangalan, mga petsa, at mga halaga ng perang inilabas bago ang ilang kahinahinalang pagkamatay. Kasama roon ang pangalan ni Judge Elisa Marquez. 3 araw bago siya natagpuan patay. Sa puntong iyon, hindi na kayang itago ang iskandalo. Noong January 2020, opisyal na sinampahan ng kaso si Renato Villamor ng multiple counts of murder, graft, at obstruction of justice. Ang dating simbolo ng hustisya ay ngayon itinuturing na sa isa sa pinakamakapanganib na tao sa loob ng sistema. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, sunod-sunod na nagsalita ang mga dating tahimik. May mga pulis na umaming tumanggap ng utos. May mga abogado na naglahad kung paano binabayaran ang mga desisyon. At may mga insider na nagsasabing taon nang umiiral ang network sa loob ng hudikatura. Araw-araw laman ng balita ang kaso. At habang mas lumalalim ang investigasyon, mas maraming pangalan ang nadadawit. Pero hindi naging madali ang laban. May mga testigong umatras, mga desisyong sinubukang sirain, at may ilang investigator na nakatanggap umano ng pagbabanta. Sa kabila nito, nagpatuloy ang kaso. Dahil sa unang pagkakataon, may sapat ng ebidensya para ilantad ang sistema matagal nang pinaniniwalaang untouchable. Noong August 18, 2021, natapos ang halos 2 taon ng paglilitis, dumating ang hatol. Punong-puno ng media ang courtroom. Tahimik ang lahat habang binabasa ang desisyon. At sa loob ng ilang minuto, tuluyang bumagsak ang isa sa pinakamapangyarihang pangalan sa hudikatura. Guilty. 3 bilang ng murder, 8 bilang ng graft and corruption, at reklusyon perpetua ng walang posibilidad na parol. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may makapangyarihang tao sa sistema ang tunay na napanagot. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Kasunod ng hatol, mahigit 20 opisyal ang sinampahan din ng kaso. May mga natanggal sa serbisyo
may mga nakulong, at may ilang misteryosong bigla na lamang nawala matapos magsimula makipagtulungan sa investigasyon. Muling binuksan ang ilang kasong matagal nang isinara, at para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, nagsimula ring mabuo ang mga sagot na matagal nilang hinintay. Samantala, nananatiling anonymous si Adrian Cortez sa loob ng mahabang panahon. Hindi siya nagpa-interview, hindi siya humingi ng pagkilala, at ayon sa ilang source, ilang beses din umano siyang inalok ng protection program upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Pero para sa kanya, sapat nang makita na kahit paano ay may nagbago sa sistema. Sa pagdaan ng mga taon, naging simbolo ang pangalan ni Renato Villamor na isang mabigat na paalala na kahit gaano kataas ang posisyon ng isang tao, maaari pa rin itong gamitin sa kasamaan. At kahit gaano kalakas ang kapangyarihan, hindi ito mananatiling lihim habang buhay. Dahil sa huli, may mga taong handang magsalita, may mga taong handang magsugal ng buhay para sa katotohanan. At sa isang bansang matagal na nilamon ng takot at katahimikan, muling napatunayan ng isang bagay. Maaring maantala ang hustisya, maaring manipulahin, maaring takutin, pero sa tamang panahon at sa tamang tapang, darating pa rin ito.